Pinakbet for today's video. Ayan mga kakusina ang aming ulam. Ayan, nahalo ko lang itong masarap na pinakbet. Sinamahan ko yan ng sahog na pagmamahal. Ayan, alam nyo naman ang ating mga lutuin basta may halong pagmamahal ay masarap yan. Kahit gulay lang yan na walang sahog ay masarap. Ayan, tara po, luto na po tayo ng pinakbet at ito nga ang kanyang mga ingredients. Ito nga palang porky dito mga kakusina ay hindi ko na video kaninang una. Ayan, yung porky linagay ko sa kawali, linagyan ko ng tubig, and then nung natuyo yung tubig, ayan, nagmantika. Pero dinagdagan ko na yan ng mantika mga kakusina dahil konti lang naman yung pork na pangsahog ko, kaya dinagdagan ko ng mantika. Dito ko naman igigisa na yung bawang, sibuyas at saka luya. Ayan, pinaghalo-halo ko na at sinabay-sabay ng igisa. Papalabasin lang itong kanyang aroma, itong mga kinigisa kong bawang, sibuyas at luya, and then isusunod ko naman na yung bagoong alamang. Ayan mga kakusina, itong bagong alamang ko ay hindi siya maalat, hindi gaanong maalat yan mga kakusina. Ayan, at magdadagdag na lang ako mamaya ng bagoong isda. Ayan, linagay ko na rin pala dito yung kamatis na marami mga kakusina. Mas masarap ang ating pinakbet pag maraming kamatis. Kung mas marami pa sanang kamatis, tapos yung kamatis na makatas talaga, yun na yung pinakatubig ng pinakbet. Ayun, napakasarap. Sinabay ko na pala dito mga kakusina yung kamote at saka kalabasa. Ayan, para mabilis ang pagkakaluto mamaya. Masabay na siya mamaya dun sa mga gulay na iba pa. Ayan, kaya sinabay ko na siya sa paggisa. Ayan, halo-halo lang mga kakusina, at ayan nga, at medyo pa-dry na. Pinipisa ko lang itong mga kamatis niya para lumabas yung kanyang katas, and then pwede nang ilagay yung mga gulay na eggplant, okra, sitaw, sigarilyas, ampalaya at saka yung siling green. Ayan, mas masarap sana kung yung siling pangpakbet talaga, pero okay na din yung siling pangsigang. Wag lang pipisain para hindi umanghang ang ating pinakbet. Ayan mga kakusina, naglagay pala ako dyan ng tubig para may sabaw ang ating pinakbet, pero alam nyo naman sa Ilocano ay hindi naglalagay ng tubig. Yung sabaw ng kamatis, yung katas ng kamatis, yun ang sabaw ng pinakbet sa Ilocano. Ayan, naglagay na rin pala ako dyan ng pork cubes para mas lalong maglasang porky ang ating pinakbet. Ayan, kukunti lang kasi yung ating pansahog na pork, kaya naglagay ako dyan ng pork cubes. Namimiss ko talaga ang pinakbet sa Ilocano, yung walang sabaw, kundi yung konting sabaw lang niya na galing sa kamatis. Nagdagdag pala ako dito mga kakusina ng kaunting bagoong dahil hindi naman maalat yung ating linagay na bagoong alamang, kaya nagdagdag ako dyan ng kaunting bagoong isda. Ayan, sakto na yan mga kakusina. Pakbet lang ay sapat na. Ayan, sino sa mga kakusina din ang favorite ang gulay na pinakbet? Shout out sa inyo. Agsidsidati pinakbet nga naimas. Shout out sa mga Ilocano nga nagpipintas ken naggugwapo nga Ilocano. Ayan, thank you so much sa inyo lahat mga kakusina sa palagi ang panonood ng aking mga videos. Sana hindi kayo manawa. Malapit nang maluto tong aking pinakbet mga kakusina. Kung nandito lang kayo sa aking tabi, maaamoy nyo kung gaano siya kabango. Yung eskandaloso ang luto mong ulam pag ganito mga kakusina, maaamoy ng kapitbahay na mabango ang iyong nilulutong ulam. Alam na alam nilang pinakbet ang iyong niluluto pag naamoy nila yung pinakbet na masarap. Ayan mga kakusina, at hinango ko na nga, plinating na ang ating pinakbet para ready nang kumain. Gulay na pinakbet ay sapat na. Kahit walang sahog yan ay gustong gusto ko mga kakusina. Gulay is life. Kailangan din ng ating katawan ang gulay, wag puro karne, dahil masama din sa ating katawan. Ayan, maraming salamat.